Guys, welcome to my YouTube channel. So, since si Kai Sotto ay injury pa rin at fresh pa ang kanyang pagkaka-opera at within 11 to 12 or 1 to 2 years talagang I think completely healed na ang ating kababayan ni Kai Sotto. Pero so far, kahit na siya ay hindi sumisweldo, kahit na hindi siya naglalaro, pero tuloy pa rin ang sweldo niya sa B-League sa Japan. Dahil siya lang naman ay kumikita ng almost $1 million or katumbas ng mga around 52 million. Ngayon, para makilala nyo rin ang isang vlogger na si Ronald Maylab. Sino ba si Ronald Maylab? Si Ronald Maylab po ay isang public school teacher na nagtatrabaho sa American Samoa for decades already, almost 11-12 years na nagtuturo sa public school. At tayo po ay graduate din ng Master sa University of Hawaii recently last year. At syempre, comparison ng mga OFW from 2011, iniwanan ko ang Pilipinas na ang sweldo lang ay around 19 to 21,000 pesos. That's roughly around 400 to 450 dollars a month. Compare dito, since na-upgrade na rin ang ating salary, maabot siya ng 41,854 dollars kung babawasan na ang mga tax and so on and so forth. That's roughly around $1,303 by 2 weeks. So you do the math. Pero syempre yung cost of living dito sa American Samoa, babayad ng renta $450, tubig around $50 to $60, internet $82, and electricity around $150 to $200 in 1 year, one month and a half. So roughly around $800 sa mga gastusin. So kung susumahin natin sa loob ng isang taon, pwede tayong kumita ng 1.8 or 1.9 million pesos sa loob ng isang taon. So that's my salary alone. Pero kung isasama natin yung kita rin ni Mrs. that's around almost $90 to $92,000 combined. So syempre tax din dito ay malaki, around $3,000 to $4,000 a year. So pag malaki din ang sweldo, malaki din ang tax. So mag-ilan ang diferensya ng public school sa Pilipinas at sa Amerika? So napakalaki, almost 1, 2, 3, 4, pero mga 5 or 6 times higher. So anong kalaki ang diferensya? So kung titingnan natin din sa ibang mga bansa, nagre-range ang teacher from $30,000 to $120,000 a year sa iba't ibang bansa. So iba-iba ng kategory, iba-iba ng mga sweldo kada taon. So ang professional basketball player, kaya din sila maalis ng ibang bansa dahil din sa maliit na bigay ng PBA. So pinipili pa nila na maglaro sa professional league internationally like B-League, Australia and Europe, and so much more. Same thing with the different professions like me as a public school teacher, na
nalisan pandalian dahil sa paghanap ng greener pasture na makakuha ng maganda-gandang buhay. Yun naman ang goal ng isang tao, syempre. Ngayon, after dekada, tumaas lang ang public school ng around 6,000 pesos. That's roughly $100 ang itinaas. So, maliit pa rin. Compare dito, nag-increment ang isang public school teacher in a year ng $780, which is much bigger sa increase dito sa Amerika Samoa kaya sa Pilipinas. So, yan ang ating profesyon bilang isang public school teacher sa American Samoa compared sa Pilipinas. So, para makilala nyo rin kung sino ang vlogger na si Ronald Melang. But by the way, good luck sa ating kababayan na si Kay Soto. Ang laki ng kawalan ng ating kababayan na si Kay Soto nung nawala siya sa gilas. Parang wala talaga siguro na pag-aralan o hindi na kumpiyansa o kulang. At tinambakan tayo ng Egypt, which is the main level tayo, at tinatalo natin sila. Tinalo tayo ng Lebanon, at kung kakalabanin natin ang Chinese Taipei, alam na natin ang sitwasyon. Kayang-kaya natin ang Chinese Taipei. Pero good luck sa ating kababayan na si Kay Soto. Nawa makabalik siya stronger and ever. So yan ang ating sitwasyon. Sa YouTube, tayo ay roughly parang kumitan tayo ng $4,000 to $7,000. Something like that. Pero parang mga 5 yata, 5 na. Mga ganon. So, laking tulong na rin yan sa bansang Pilipinas. But kidding aside, guys, supportan lang natin kababayan na si Kay Soto, maging ang ating channel, at siyempre makilala nyo rin ang inyong lingkod na patuloy na magbablog. Please like, share, subscribe to our channel.